ang aking mahal na magulang napupuot sa aking kasintahan. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang lalaking pwedeng ituring na perpektong asawa sa hinaharap. Hindi tulad ng lagi nilang sinasabi na siya ay hindi nababagay sa akin at isang pangit na pangyayari sa aking buhay at siguradong ang pagpapakasal sa kanya ay pagsisisihan sa buong buhay ko. Narito ang pangyayari. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga video naming at isang like. Naman dyan ayaw ng aking mga magulang sa aking kasintahan, pinaramdam nila ito sa akin sa buong relasyon namin na hindi sila boto sa kanya. Maraming beses na namin napag-usapan ang bagay na ito, ngunit ngayon ay nakapagdesisyon na ako, halos nasa 3 taon na kaming magkasintahan at nitong Oktubre ay nag-propose na siya sa akin. Ang aking mga magulang ay may pagkamakanluma, lalo na nung magsimula kaming mag-date ng aking kasintahan. Sinubukan ko naman maghanap ng isang tao na kanilang magugustuhan dahil talagang mahalaga sila sa akin, nais nila na ang aking maging kasintahan ay isang taong may mataas na pinag-aralan at may magandang trabaho, mula sa isang magandang pamilya at may kaparehong relihiyon at kultura. Pinahahalagahan ko naman ang kanilang sinasabi sa kadahilanan na talaga iyon ay gusto ko rin ang mga ganoong katangian. Karamihan naman doon ay nakikita ko sa aking kasintahan, hinahangaan ko rin kung gaano kalakas ang kanyang dedikasyon sa trabaho at ang magagandang plano at mga layunin para sa kanyang sarili. Nagtatrabaho siya upang maabot ang kanyang mga pangarap at sa kabilang banda ay napakabait niya sa akin at mapagmahal. Sinusuportahan niya ang aking mga pangarap, tinitiyak niya na magagawa ang anumang kinakailangan upang mapasaya ako. Nagagawa namin ng maayos ang aming trabaho kapag kami ay magkasama at pareho kaming mahilig magpatawa at sa pangkalahatan kami ay tunay o matalik na magkaibigan. Akala ko ay mamahalin siya ng aking mga magulang sa gitna ng aking pagiging masaya sa kanya, ngunit ako ay lubos na nagkamali. Mabilis nilang nalaman ang mga bagay na hindi nila gusto tungkol sa kanya. Halos 1 oras lamang ang layo namin sa bawat isa at nakatira siya sa lungsod kaya't madalas kaming nag-hangout doon at dahil marami pa rin siyang mga dapat gawin. Kinasusuklam nila kapag ako ay pumupunta sa bahay niya, iniisip nila na ito ay pagbaba o kawalang respeto sa akin, ang nais nila ay dapat akong sunduin at ihatid pabalik sa aming bahay. Sinabi ko naman sa kanila na kapag ganoon ay mauubos na lamang sa biyahe ang aming oras, pwede lamang iyon kung nakatira tayo ng mas malapit. Ang trabaho niya ay hanggang 6 ng hapon at sobrang busy sa araw, kung kaya naman naisipan kong humanap ng tirahan malapit sa kanya, maaari na kaming magkaroon ng mas maraming oras upang mag-hangout. Sinusundo niya ako pagkatapos ng kanyang trabaho at inihahatid naman bago mag-9 ng gabi. Subalit hindi ito tanggap ng aking mga magulang at lagi nilang sinsabi na hindi maginoo ang aking kasintahan. Ganun pa man ay niyaya niya pa rin kaming kumain sa labas. Lagi niya akong binibigyan ng bulaklak at pinagbubukas ng pinto kapag sasakay ng kotse. Palagi din niya kaming pinagluluto at dinala para sa aking mga magulang. Kapag ako ay malungkot o nagdaramdam, ay lagi niya akong inaalalayan at pinapasaya. Kaya para sa akin siya ay maginoo. Masipag din siya at may mangandang pinagkakakitaan. Bukod doon ay may mga paupahan siya para daw iyon sa kanilang kinabukasan. Nais din niyang maagang magretiro kaya doble ang kayod niya habang siya ay bata pa. Meron din naman siyang mga loan at hindi niya ito inililihim sa akin para naman daw ito sa maintenance ng mga paupahan. Minsan ay may problema sa pugon, mayroon ding pipe leak at iba pa at ang pangbayad sa mga gumagawa. Kapag ako'y nagkwento ng ganitong bagay sa aking mga magulang, ay nagagalit sila. Sinabi nila na hindi ako mabubuhay ng isang normal na buhay kasama niya dahil sa mga utang na yon, hindi daw namin kayang bayaran ang mga utang. Kaya naman kami ay maghihirap at pati ang mga anak naming ay masasakripisyo. Tutol sila sa pagbili ng ari-arian, hindi daw ito magandang investment.
Kahit gaano karaming beses ko na ipinapaliwanag sa kanila ang ganitong bagay, ay hindi lang sila nagmamalasakit. Naiintindihan ko rin naman sila sapagkat nagkaroon sila ng hindi magandang experience sa ganitong sitwasyon at sila ay nalugi. Maaring ang investment o pamumuhunan ay hindi para sa lahat at mapanganib ito. Pero meron naman accountant at iba pang mga profesional upang matulungan kang gumawa ng matalinong desisyon pagdating sa aspeto ng pananalapi. Masusi kaming nagpaplano ng budget at alam naming na mabubuhay kami sa isang komportableng buhay at magagawa namin anuman ang gusto namin gawin. Pero mayroon pa rin nakakainis na parte sinabi ng aking ina na hindi niya kayang tingan ang aking kasintahan dahil sa tuwing nakikita niya ito ay iniisip niya na mali siya para sa akin. Sinabi niya na kinamumuhian niya ang paraan ng pagtrato niya sa akin at nalilito ako sa ganito dahil sa totoo lang ay hindi pa ako nakaranas na itrato ng aking kasintahan ng masama. Tunay na hindi ko pa siya nakikita na nagagalit o galit na galit, hindi pa rin niya ako napagtaasan ng boses. Kaya tunay na nalilito ako, ngunit katulad ng nasabi ko, halos parehas kami ng pagkatao, mahilig magbiro, magkasundo kami sa mga pinag-uusapan at magulo sa paligid, ganito ko ipakita ang aking pag-ibig at pareho din siya. Kami rin naman ay nasa sapat na gulang na para magdesisyon sa aming sarili. Subalit sinabi din ng aking ina na hindi ito katanggap-tanggap at dapat siyang kumilos tulad ng isang may sapat na gulang. Hindi ka dapat nahuhumaling sa kanya, ito ay isang kahihiyan at kung may nakarinig nito, masama ang magiging impresyon nila sa akin. Ngunit sa palagay ko ay nagiging konserbatibo naman sila. Naiintindihan ko ang pagiging bulag sa mga bagay dahil sa pag-ibig. Ngunit hindi lang ito ang kaso. Sa totoo lang, ay mas pilya ako kaysa sa kanya. Gumagawa ako ng mas maraming biro kaysa sa kanya, pero hindi niya kailanman sinabi ang anumang bagay na talagang makakasakit sa akin. Hindi ako nasasaktan sa anumang sinabi niya sa akin. Ito ang dahilan kung bakit mahal ko ang aming relasyon at mahal ko siya. Ito ang aking paboritong bahagi ng aming relasyon. Subalit ang aking ina ay wala siyang pakialam sa gusto ko. Ito ang dahilan kaya lalo akong naguguluhan. Sa totoo lang ganito din ang relasyon ng aking pamilya, nakakalito at minsan magulo. Sa aming bahay, madalas din kami nagbibiruan at nagkwentuhan. Pero kapag napag-uusapan na ang aking kasal, ay naiiba ang mood ng lahat, lalo na ang aking ina. Natatakot siyang mawala ako at sinabing hindi niya ito kakayanin kapag umalis ako. Sa halip na maging masaya siya para sa akin, ituturing daw niya na parang patay na ako. Pero ako naman ay isang oras lamang ang layo at bibisitahin ko pa rin sila tuwing linggo kung kakayanin ng schedule ko. Ganun pa man, titingnan ko pa rin ang kanilang mga punto sa lahat ng aspeto. Hindi ko namalayan sa mahabang panahon na nakalipas na kinokontrol nila ang buhay ko. Nang magsimula ako sa kolehiyo na pagtanto ko iyon, nahihirapan ako na gumawa ng aking sariling mga pagpapasya. Ang pakiramdam ko na kailangan ko muna ikonsulta sa kanila at kailangan ko ng pag-apruba para sa lahat. Malaki ang takot ko pag nabibigo ko sila. Ang mga ganung bagay ay unti-unti kong binabago sa aking sarili at sinusubukan na magkaroon ng mga sariling desisyon para sa aking sarili na palagay ko ay napapanahon na rin naman dahil ako ay nasa sapat na edad na. Kaya lamang hindi sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang resulta ng aking mga desisyon at ginagamit nila ito laban sa akin at iyon ang dahilan kung bakit dapat ko munang kumonsulta sa kanila. Para sa akin naman, ang mga pagkakamali ay isang paraan para mas matuto ka sa buhay. Hindi naman tama na habang panahon ako magtatanong sa kanila para sa mga gagawin kong desisyon sa buhay. Ito ang mga ilan pang mga bagay na sinimulan kong mapagtanto at pangatawanan ko na sa aking pagkatao. Alam kong hindi nila maiintindihan ang mga bagay na ito at magiging overprotective lang sila sa akin at iniisip nila na ito ang tama para sa akin. Sa halip, ito ay negatibong nakakaapekto sa akin sa maraming paraan. Kaya naman nahihirapan ako handle mga ganitong sitwasyon.
Nawawala tuloy ang aking pananabik sa gaganaping kasalan at lalo na sa pagplano ng aming kasal. Nais ko lang naman maging masaya sila para sa akin pero alam ko na peke ang kanilang pinapakita sa lahat ng pagkakataon. Para isipin ko na baka sa wakas ay nagsimula na nilang magustuhan ang aking kasintahan, ngunit pagkatapos ay may pangyayari na naman na di maganda, kaya napagtanto ko na talagang walang pag-unlad sa mga sitwasyon at posibleng magdulot pa ng mas masahol na pangyayari pagkatapos ng araw na ito. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang gusto nila sa kanya. Ginawa na niya ang lahat ng paraan upang makipag-bonding sa kanila. Binibigyan niya ang aking ina ng mga paboritong bagay at ganun din ng mga bulaklak. Nakikipag-hangout siya kasama ang tatay ko at gumagawa pa sila ng plano para lumabas at mag-hangout. Pero kahit ganun ang ginagawa nila, ay nalulungkot pa rin ako sapagkat alam ko na peke lamang ang kanilang pakikitungo at hindi nila gagawin iyon ng bukal sa kanilang kalooban. Overreacting ba ako o bulag ako sa pag-ibig at hindi ko binibigyan pansin ang mga bagay na ito o sila ay naging dramatiko lamang dahil sa sitwasyon na ako'y ikakasal na? Sa ngayon, ako'y litong-lito at hindi ko alam ang gagawin ko. Napakakulay ng iyong kwento, tatapatin kita batay sa iyong paglalarawan, literal na gusto at mahal mo ang iyong perpektong kasintahan, nagpapatakbo ng sariling negosyo, may paninindigan at may pangarap ng magandang buhay, mahal na mahal ka at magalang siya sa iyong mga magulang. Nasa kanya na ang lahat na hinahanap mo sa isang lalaki. Pero teka, ang issue natin ay kung bakit hindi magustuhan ng mga magulang mo. Sa aking point of view, walang problema sa fiancé mo. Ang totoong issue dito ay sa sobrang pagmamahal nila sa iyo ay hindi nila matanggap na mag-aasawa ka na, kaya kahit sinong lalaki ang magiging kasintahanan mo, mananatiling ganun pa rin ang magiging trato ng iyong mga magulang sa iyong magiging kasintahan. Ang mga magulang ay talagang nagiging sentimental sa mga ganitong pangyayari. Alam natin na nakakalungkot pero bagay na kailangan nilang tanggapin. Ang iyong fiancé ay walang problema at siguradong magiging masaya at mabunga ang inyong pagsasama sa hinaharap. Hindi ka naman nag-overreact sa bagay na ito, subalit kailangan mo na rin manindigan at magdesisyon sa sarili mo para sa iyong kinabukasan. Sa ating kultura ay malimit na pangyayari sa mga magulang at mga anak, maging lalaki o babae, kapag sila ay mag-aasawa na. Kung nagustuhan ninyo ang istorya, ay please hit the subscribe button and notification bell para lagi kang updated sa mga video namin. At isang like naman dyan. Kayo, ano ba ang inyong istorya? Just email your story at tingnan natin kung pasaway kayo.